Dito natin ilalagay yung fuse. Nakadirect siya pero mayroon siyang fuse para hindi tayo mangamba, para safety. So ayan mga kapartner, mayroon tayong sirang rice cooker din. Tingnan natin. Bubuksan natin yung pitan. Ito yung fuse niya kapartner, nakatago. Ayan o, nakaipit. Meron siyang shrinkable tube. Lahat ng rice cooker kapartner ay mayroong shrinkable tube yung fuse. Puputulin natin yan kapartner, papalitan natin ng ibang fuse. Hindi natin maaninag kung ilang amperahe yan. Pagka ganito mga kapartner, matindi ang sira nito. Tiningnan ko na kanina yung fuse dito. Talagang sira. Ito din, sira din. Kaya ang gagawin natin din, babaklasin natin lahat ito. Yung mga wire na yan, wala nang silbi yan. Pero kukuha tayo dito ng dalawang wire. Ito at saka ito. May iiwan yan. Kasi dito natin ilalagay yung wire. Yung saksakan niya. Kasi magdadirect na nga tayo dito. Ayan mga kapartner, natanggal na natin. Ito na yung magiging itsura nyo. Ito. Alisin natin. Marami na akong na-upload nito mga kapartner. Halos lahat ay naka-direct. Kumbaga plug and play na siya. Meron akong na-upload na mga walang fuse. Pero ito lalagyan natin ng fuse. Marami kasing nagmi-message doon. Safety ba daw? Safety naman ito. Optional naman ito kapartner kung maglagay ka ng fuse o hindi. Nasa sa inyo na po yan. Safety naman siya kahit naka-direct. Yung iba kasi natatakot kasi wala daw fuse. Ilalagyan natin. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano. Kung saan ilalagay yung fuse. Ito yung magnet niya kapartner. Tatanggalin din natin yan. Ito na yung wire kapartner oh. Aalisin pa natin yung isa. Kasi dalawa siya oh. Tatanggalin natin. Ibabalik natin ito. Babalik natin kung saan siya nakalagay. Ayusin lang natin yung isa. So ayan mga kapartner no. Hindi pa siya nagkaroon ng kalawang. Ayan, buo pa yung kabitan ng terminal. Magkabilaan. Yung iba kasi kapartner pagka binaklas yung ibang rice cooker, ito wala na, natanggal na dahil sa kalawang. Yung pinakabakal niya. Ito buo pa. Kaya naikabit natin ng maayos yung dalawang terminal. Ito na po yung hitsura ng ating heating plate. Dalawang linya, kabilaan. Kailangan buo po ito at walang basag. Yung parang nakabukol. May laman po ito kapartner. May nichrome siya. Makikita mo naman doon sa aking mga ibang upload. Mayroon na po akong in-upload kung ano po ang laman nitong heating plate. Meron siyang 230 volts at 700 watts. Ito na yung fuse natin mga kapartner. Kukuha tayo dito ng isa. Lalagyan natin ito ng fuse. Ito kapartner pwede mo dito ilagay oh. Tapos magdugtong ka na ng wire dito sa kanyang saksakan. Pwede rin dito. Idugtong mo lang dito. Pag idudugtong mo naman dito kapartner, kailangan wag masyado malayo. Pwede mo siya putulan pag mahaba. Tapos dito mo ilalagay yung fuse. Pag ganyan. Idudugtong mo siya dyan. Optional lang yun kapartner pag dito mo ilagay. Pwede naman dyan eh. Ang importante wag masyado malayo.
Walang silbi ang fuse pag masyado malayo. Ganyan, malayo po yan. Hindi niya madiditik yung init. Kailangan malapit siya dito para madidik niya yung init. Pag nag-overheat, puputulin niya agad. Si fuse ang magpuputol ng kuryente pagka na-over na sa init para safety. Ganyan ang itsura ka partner pagka dito nyo ilalagay. Sa version natin, dito ko ilalagay. Lalagyan natin ngayon ito ng shrinkable tube. Ito nga pala yung shrinkable tube natin mga kapartner. Ito kapartner ay walang polarity. Kahit magkabaliktaran yan, okay lang yan. Tapos kapartner, ganitong plug ang bibilin mo. Kasi ito heavy duty na siya. Nilagyan ko lang ng tip para safety. Para hindi mapasokan ng tubig. Tapos ayan mga kapartner. Dalawang linya lang po yan. Magkabilaan po yan mga kapartner. Tapos meron siyang balot. Mas maganda ito kasi may balot. Okay lang din kahit wala siyang balot. Ayos lang yun. Babalutan mo na lang ng electrical tape. Dito pupuluputan mo hanggang doon sa dulo. Para mas maganda tingnan. Ilalagay na natin yung shrinkable tube. Kailangan mahigpit na mahigpit para walang loss na mangyayari. Ipitan mo lang maigi. Mas mainam mayroong shrinkable tube. Ayan yung fuse mga kapartner. Dudugtong kasi natin dyan eh. Ilalagyan din natin ng shrinkable tube yung kabila. Mayroong shrinkable tube. Hindi na tayo gagamit ng electrical tape. Shrinkable tube na. Mura lang po ito kapartner sa online. Ayan kapartner, ready na. Parang ganito lang yun kapartner. Kung mayroon kayong ganito mga kapartner, yung lata. Yung iba kasing rice cooker mayroong ganito. Doon nyo siya ilalagay. Ganito lang ang forma niya. Mayroon namang screw type yan eh. Screw type nyo lang. Ayan mga kapartner, bali na ilagay na natin sa lata. Itong lata na ito ay galing din po sa kanya. Naipwisto na natin. Ngayon kapartner, ititesting natin. Isasaksak natin. Tapos papatakan lang natin dito ng tubig. Para may pakita lang sa inyo na ito ay gumagana. Sinaksak na natin. Ay mga kapartner ha. Ayan yung itsura niya. Pwede kayo maglagay dito ng butas. Dito nyo ipalusot yung wire. Itong wire na to. Umiinit na siya kapartner. Madali lang po yan uminit. Dahil nakadirect na po yan. Ayan. 3 minutes lang po yan kapartner. Iinit na agad yan. Mas madali dito magluto mga kapartner. Pagka halimbawa pwede ka mag-ihaw. Pwede din. Pero kailangan mayroon kang heating conductor. Papatong mo lang dito. Tapos pwede ka na mag-ihaw. Ayan kapartner. Mainit na siya. Lalagyan natin ng tubig. Yan. Nagana po siya kapartner. Kitang kita. Walang daya.
tatanggalin na natin sa kanyang pagkasaksak. So ayan mga kapartner, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like and share, and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload.